Mama, halina po. Baka malate po tayo. Yon ang sabi ng bunsong anak ni Rosie na si Athena. Dumating na ang araw ng college graduation ng kanyang anak. Balisa na siya mag-ayos dahil tanghali na siyang nag-asikaso. Inasikaso niya pa kasi ang mga paninda niya sa bakery. Hindi pumasok ang panadero niya, kaya walang ibang gagawa ng mga tinapay kundi siya lang. Mama! Tara na po! Tawag pang muli ni Athena mula sa ibaba. Eto na! Lalabas na! Sinuklay pa ni Rosie ang buhok niya ng isang pasada bago nagmamadaling lumabas sa kwarto. Pagkakita niya sa kanyang anak, nakaayos na ito at bihis na. Kaya naman pala ang tagal mag-ayos. Ang ganda naman ng mama namin. Pwede nang mag-asawa ulit. Suminghap si Rosie. Anak, tigilan mo ko. Matanda na ako. Wala na sa isip ko ang mag-asawa. Tumawa ang kanyang anak. Jesus, okay lang po kung kalaunan isipin niyo pong mag-asawa. Malalaki na naman po kami at saka this time isipin niyo naman po ang sarili ninyo. Tipid na lang siyang ngumiti. Wala na talaga siyang balak na mag-asawa pa. Bukod sa matanda na siya, masaya na naman siya sa kung anong meron siya sa buhay niya. Pareho niyang napagtapos si Tanya at Athena ng mga anak niya. Ang akala niya, hindi niya magagawa yon. Namatay ang asawa niya dahil sa heart attack. Maaga siyang naging byuda. Bata pa lamang ang mga anak niya noon. Pero kapag kumikilos talaga siya para sa mga taong mahal niya, napagtatagumpayan niya naman. Athena Marie Asuncion, magna cum laude. Anunsyo ng MC. Si Rosie na yata ang pinakamalakas na palakpak para sa kanyang anak. Sobrang pagmamalaki ang nararamdaman niya. Gusto niya lang namang makagraduate ang anak niya, pero masyadong ginalingan ni Athena. Hindi niya tuloy mapigilang mapaluha habang pinapakinggan ang speech ng kanyang bunsong anak. Ngumiti si Athena at tumingin sa kanya. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking pamilya, lalong-lalo na ang mama ko, para sa kanyang walang sawang suporta. Mama, ikaw ang naging matibay na bato namin ni Ate Tanya, ang cheerleader naming magkakapatid at ang naniwala sa akin kahit na nagdududa ako sa sarili ko. Ang iyong mga sakripisyo, pagmamahal at motivation ang nagdala sa akin sa sandaling ito. At ako ay walang hanggang nagpapasalamat. I love you po, Mama. Kung proud ka po sa akin ngayon, mas proud po ako sa inyo. Tumulo ang mga luha ni Rosie. Pakiramdam niya, sasabog na ang puso niya sa sobrang saya. Ang makitang nakagraduate ang anak niya ay masaya at kontento na siya roon. Hindi madaling maging single mother, pero kinaya niya. Alam niyang marami pang pagsubok. Hindi naman iyon ang hangganan ng mga hamon sa buhay. Pero wala na sa bokabularyo ni Rosie ang pagsuko. Hanggang humihinga siya, ilalaban siya at magpapatuloy para makitang maabot ng mga anak niya ang iba pang pangarap ng mga ito. Bakit ayaw mong ipatarpuli ng mukha mo, anak? Gusto kong malaman ng lahat na proud ako sa'yo. Pangungulit ni Rosie sa anak habang bumabiyahe sila pa uwi. Umiling agad si Athena. Mama naman, nakakahiyang i-display sa labas ng bahay natin. Ano naman, magna cum laude ka naman. Katwiran niya pa dito. Tumawa lang ang anak niya. Saka na po kapag nakapasa na po ako sa board exam at may lisensya na ako. Saka na po kayo mag-celebrate kapag ganap ng teacher na talaga ako. Sige na nga, nagtatampong sabi ni Rosie sa anak. Gusto niya lang namang ipagyabang sa mga kapitbahay nila na may magna cum laude siyang anak. Ayaw namang makisama ni Athena sa gusto niya. Ni paghahanda para sa graduation celebration nito, ayaw paunlakan. Pagpasok nila sa bahay, nagulat si Rosie sa mga anak niyang sumigaw at mga bisita sa loob. Hindi niya inaasahan ang sorpresang iyon. Happy birthday, Mama! Nakangiting sigaw ng mga anak niya. Umawang ang bibig niya dahil sa gulat. Ano to? Teka! Tumawa si Athena at isinabit sa kanyang ina ang medal. Hindi mo naalala, birthday niyo po ngayon, Mama. Sabay po sa graduation day ko. Hindi niyo na po naalala ang sarili niyo kasi mas excited pa kayo sa graduation. Happy birthday po, Mama. 43 na po kayo. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha.
Kung kailan siya tumanda ay saka naman siya naging madramang tao. Tumawa naman ang mga anak niya at niyakap siya. Halos sumuko na si Rosie dahil sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Gayunpaman, nanatili siyang nakatindig. Naniniwala siya sa sarili niya. Mabuti na lang, hindi siya sumuko. Hindi niya sana makikita ang liwanag na kaya pang ihandog sa kanya ng Diyos. Ilang sandali pa, nagsimula na nga ang kasiyahan. Ang mga anak niya ay may sariling grupo. Nakikipagkwentuhan naman siya sa kanyang mga kaibigan. Grabe ano, parang kailan lang nung sobrang hirap niyo pa, Rosie. Nagtitinda ka lang ng kung ano-anong klaseng kakanin dyan sa kalsada. Ngayon, may maliit ka ng bakery. Tanda ko, umiikot ka pa sa buong barangay para lang makapangutang sa pamasahin ng panganay mo. Tingnan mo naman, abat engineer na at may magandang trabaho dyan sa pabrika ng mga yero si Tanya. At itong isa naman, malapit na maging teacher. Sabi ng kaibigan niyang si Lucy. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rosie. Hindi lang naman ako ang nagsikap. Talagang nagpursige ang mga anak ko, kaya naabot din nila ang mga pangarap nila. Nagtulungan talaga kaming mag-iina para makamit nila ang gusto nila sa buhay. Masipag si Rosie at isang may dedikasyong ina. Gayunpaman, kaya rin niya nakayanan ang lahat ay dahil maunawain at mapagtiis ang kanyang mga anak. Kailanman ay hindi niya narinig ang dalawang magreklamo. Kung nasaan ang mga ito ngayon, iyon ay dahil sa personalidad na mayroon din ang dalawa. Nang matapos ang birthday celebration ni Rosie, isa-isa nang nag-uwian ang mga kaibigan niya. Ang huli lang nakauwi ay si Lucy dahil wala pang sundo. Ang tagal naman ng pamangkin mo, komento niya habang naglilinis sa sala. Nasa na raw ba? Bumuntong hining ang ginang. Kaya nga papunta na. Rider kasi yun. May nakabook yata kaya natatagalan. Napatango na lamang siya. Mukhang pagod yun. Mamaya mo na pauwiin, pakainin mo na lang dito. May natira pa namang pagkain. Ngumisi si Lucy. Salamat. Matutuwa ang pamangkin kong yun. Mahilig pa naman yun sa manghandaang ganito. Ilang sandali pa, nakarinig na siya ng ugong ng motor sa labas. Siya na ang lumabas para pagbuksan ng gate ang sundo ng kanyang kaibigan. Sumunod naman si Lucy sa kanya. Nasumpungan niya ang isang lalaki na hinubad ang helmet. Good evening po. Nandyan si Tita Lucy? Tumunghay sa kanyang lalaki. Sandali itong natigilan habang nakatingin sa kanya. Bago nagpatuloy ulit. Magandang gabi, miss. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rosie. Magandang gabi rin. Albert! Ilang sandali pa ay tawag ng kaibigan niya sa pamangkin nito. Mabutit nandito ka na, dito ka muna. Kumain ka na raw muna, sabi nitong si Rosie. Siya ang may birthday. Napatingin sa kanya si Albert. Happy birthday. Salamat. Sige, pasok na kayo, may pagkain pa sa loob. Pumasok na nga sila. Medyo awkward nga lang sa pakiramdam ni Rosie. Kapag napapatingin siya sa lalaki, lagi niyang nahuhuling nakatingin sa kanya. Bumuga siya ng malalim na hininga. Hindi siya sanay tingnan ng ganon, lalo na't lalaki pa. Hindi lang siya nagpapahalata, normal lang siyang nakikipag-usap. Sinabi ko nga rito kay Albert na mag-asawa na. Aba 33 na, wala man lang ipakilala sa aming nobya. Sabi pa ni Lucy. Mahinang tumawa ang lalaki. Busy lang tita, pero malay nyo, baka bigla na lang ako magdala sa inyo ng nobya. Hindi rin naman ako nagmamadali. Binaba niya na lang ang paningin sa pagkain. Naiilang talaga siya. Hindi niya alam kung bakit siya tinitingnan ng ganoon ng lalaki. Hindi niya alam kung may dumilang ba siya sa mukha o haggard na. Hindi naman siya madaling makonscious. Pero sa mga sulyap ni Albert sa kanya, hindi niya mapigilan. Sino yung mga nasa picture frame? Mga kapatid mo, Rosie? Biglang tanong ni Albert sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi, hinampas ni Lucy ang pamangkin nito. Hoy, bakit ganyan ang tawag mo kay Rosie? Ate o tita ang itawag mo. Mas matanda yan ang 10 taon sa'yo. Saka anong kapatid? Mga anak niya yan. Mga single yang mga yan.
Baka may matipuhan ka. Maalin kina Tanya tsaka Athena. Bakas ang iritasyon sa mukha ni Albert. Mahina lang siyang tumawa. Sobrang daldal talaga ng kaibigan niya. May asawa ka na? Mahinang tanong sa kanya ni Albert. Umawang ang bibig ni Rosie sa tanong nito. Oo, pero matagal na akong byuda. Namatay ang asawa ko sa heart attack. Okay lang ba sa'yo tong pamangkin ko? Hindi to nakapagtapos ng pag-aaral at rider lang, pero masipag at masinop naman to. Patuloy pa ni Lucy. Tipid siyang napangiti. Kung may matitipuhan siya kahit isa sa mga anak ko, bakit ang hindi? Hindi naman ako tumitingin sa estado ng buhay. Ang sa akin lang, mapunta sila sa mabuting tao kasi mabuti ang napangasawa nila. Magiging masaya ang pamilya nila at mapapanatag ako. Nahihiyang ngumiti si Albert. Ang bait mo namang ina sa mga anak mo. Peki naman siyang tumawa. Salamat. Ang halos 2 oras na pananatili ni na Lucy at ng pamangkin nitong si Albert parang sobrang tagal na para sa kanya. Hindi naman dahil sa manyak ang tingin niya sa lalaki. Naiilang lang talaga siya. Mama, kami na pong bahala dyan. Magpahinga na po kayo. Sabi ni Athena sa kanya. Ayos lang ako anak. Wala naman ako masyadong ginagawa. Hindi pa rin naman ako pagod. Nakangiting sagot niya rito. Hinawakan ni Tanya ang mga balikat niya. Hindi dahil hindi ka pagod mama. Hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ng sarili mong magpahinga. Matanda na rin po kayo. Dapat nag-iingat kayo at hindi sinasagad ang katawan ninyo. Mahirap pong magkasakit. Wala na siyang nagawa nang magpumilit ang mga anak niyang ang mga ito ang tumapos sa ginagawa niya. Umakyat na lang siya sa ikalawang palapag at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkatapos niyang gawin ang night routine ay humiga na siya sa kama. Maaga pa siya bukas para pumunta sa bakery pero hindi pa siya inaantok. Kinuha niya na lang ang kanyang cellphone at nag-scroll para madaling makatulog. Sa halip na antukin, mas lalo yata siyang hindi makakatulog. Nakita niya sa friend request niya ang pamangkin ni Lucy na si Albert. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi niya alam kung tatanggapin niya ba iyon o hindi. Hindi na nga nakakatulong ang awkwardness na nararamdaman niya. Paano pa kaya kapag naging friend na sila nito sa social media? Ano bang gusto ng batang to? Tanong niya na lang sa sarili. Nanlaki ang mga mata ni Rosie nang makitang may bago siyang message. Hindi niya binuksan iyon pero "Hi Rosie" ang nabasa niya. Pinatay niya agad ang kanyang data at cellphone. Humiga na lang siya ng maayos at pinilit matulog. Pinapakabog ng batang yon ang kanyang dibdib na kalmado lamang dapat. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naghanda na siya para pumunta sa bakery. Mabuti na lang at pumasok ng panadero niya. Hindi na siya gaanong mapapagod sa paggawa ng mga tinapay. Katatapos niya lang sa trabaho at saglit na nagpahinga. Nang makitang dumarami ng customer sa umagang iyon, lumabas na siya para tumulong. Inaabot niya ang sukli ng isang ginang nang biglang nagpark sa harap ang isang motor. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Albert iyon. Magandang umaga, Rosie. Tipid siyang umiti. Good morning. Bibili ka? Umawang ang bibig nito bago bumaba sa stante ang paningin. Ikaw ang nag-bake nitong lahat? Yung brownies lang sa pandesal, tumulong ako. Yung iba sa mga panadero ko na pinagawa. Simpleng sagot niya rito. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. 50 pesos ng brownies, saka 20 pesos na pandesal. Kumilos siya kaagad. Mas mabuti nang abala siya sa ibang gawain. Hindi talaga mapanatag ang kalooban niya kapag nasa paligid si Albert. Parang may kumikiliti sa kanyang tiyan. Inabot niyang binili nito. Eto na, 70. Nagbigay naman ito ng 100, kaya kailangan niya pang suklian. Nang inabot niya ang sukli, hindi agad nito tinanggap iyon. Nag-friend request ako sa'yo kagabi. Hindi mo ba nakita? Mahinang tanong sa kanya ni Albert. Napalunok siya sa sobrang kaba. Maaga akong natulog.
Tinanggap na nito ang sukli. Pero, online ka. Naghanap agad siya ng dahilan. Nabubuhay lang yung internet kasi may wifi sa amin. Pero di talaga ako mahilig sa sa social media. Pero alam niya sa sarili niyang nagsisinungaling siya. Social media lang ang aliwan niya. Kapag naboboard siya ay kung ano-ano lang ang pinanonood niyang videos na dumadaan sa kanyang timeline. Nakakaintindi namang tumango ang lalaki. Sige, kapag nagbukas ka, sana ma-accept mo ko. Aasahan kita, Rosie. Napangiwi siya sa sinabi nito. Pwede bang wag mo akong tawagin sa pangalan ko lang? Pwede mo naman akong tawaging Ate Rosie. Mas matanda ako sa'yo at kasing edad ko ang tita mo. Tipid na ngumiti si Albert. Ang ganda mo masyado para tawaging ate o tita. Nanlaki ang mga mata ni Rosie sa sinabi ng lalaki. Napaubo naman ang mga tauhan niya at ang iba naman ay tumikhim sa loob ng bakery. Siguradong narinig din ng mga ito ang mga pinagsasasabi ni Albert sa kanya. Nag-init tuloy ang mga pisngi niya dahil sa sobrang hiya. May ngiti sa mga labing umalis ang lalaki sa harap ng bakery. Hindi nagsasalita ang kanyang mga tauhan, pero ramdam niya ang tingin ng mga itong may bahid ng panunukso. Simula ng araw na yon, naging madalas na ang pagpunta ni Albert sa bakery. Palagi na lang itong may binibili. Kahit gabi o umaga, walang araw na pumapalya ito sa pagpunta. At palagi nitong tinatanong kung aling tinapay ang ginawa niya. Alam niya nakakahalata na ang mga tauhan niya sa bakery. Kaya naman napagpasyahan niyang diretsohin na ang lalaki. Albert, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Rosie. Napalunok naman ang lalaki. Sige, sarado na naman ang bakery. Umuwi ng mga tauhan niya. Kaya kampante siyang wala nang makakarinig sa pinag-uusapan nila. Kaunti na rin naman ang mga tao at sasakyan sa kalsada. Ano ba tong ginagawa mo? Tanong niya sa lalaki. Tumingin sa kanya ng mabuti si Albert. Gusto ko lang namang magpapansin sa'yo. Huminga siya ng malalim. Oo nga, halata ka. Sa umaga nandito ka. Sa gabi ay nandito ka pa rin. Sa totoo lang, ayaw ko ng ginagawa mo, iho. Bakas ang pagkayamot sa mukha nito. Huwag mo kong tawaging iho, Rosie. Mas matanda ka sa akin pero matanda na rin naman ako. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang gusto kong mangyari. Ano bang gusto mong mangyari? Diretso niyang tanong. Ang ligawan ka, Rosie. Namungay ang mga mata ni Albert. Gusto kita at habang tumatagal, mas lalo lang kitang nagugustuhan. Hindi agad siya nakasagot. Inaasahan niya naman iyon pero iba pa rin talaga kapag narinig niya mismo mula kay Albert. Hindi siya manhid para hindi maramdaman ang mga ginagawa ng lalaki para sa kanya. Wala namang problema kung mag-asawa siya ulit o kahit mag-entertain man lang ng manliligaw. Ang problema, mas bata sa kanya ng 10 taon ang lalaki. Ano na lang ang sasabihin ng mga anak niya, pati na rin ang mga taong nasa paligid niya. Bumuntong hininga si Rosie. Albert, hindi ko gusto ang ginagawa mo. Itigil mo na ito. Wala naman akong balak na tanggapin ang panliligaw mo. Hindi mo ba nakikita? Mas matanda ako sa'yo. Parang tita mo na rin ako, kaya bakit magugustuhan mo ako? Maghanap ka na lang ng mas bata sa'yo, yung walang mga anak, yung single at hindi ka mahuhusgahan dahil sa pinatulan mo. Umiling naman ang lalaki. Ano naman kung mas matanda ka sa akin? Anong mali doon? Matagal ka ng byuda at sabi ni Tita Lucy, naghahanap ka rin ng makakasama sa buhay. Kaya bakit hindi ako? Matino naman ako. Hindi ako loko-loko katulad ng iba dyan. Ito lang ang trabaho ko pero kapag pinahintulutan mo ako sa buhay mo, hindi ako kailanman magiging pabigat sa'yo at sa mga anak mo. Hindi niya na talaga alam kung papaano pa ipapaliwanag kay Albert ang punto niya. Hindi yan ang pinupunto ko. Ang sa akin lang,
Hindi ako pumapatol sa batang katulad mo. Maghanap ka na lang ng mas bata sa akin. Naiintindihan mo ba yon? Marami namang iba dyan. Kung gusto mo, yung panganay ko. Bakas ang iritasyon sa mukha ng lalaki. Ikaw ang gusto ko. Kaya bakit itutulak mo ko sa mga anak mo? Isa pa, kung maging tayo, ituturing ko silang anak at hindi bilang mga babaeng magugustuhan ko. Umiwas siya ng tingin. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na naaapektuhan siya sa mga sinambit ng lalaki sa kanya. Hindi niya alam kung para saan ang malakas na tibok ng kanyang puso. Basta simula ng araw na yon, napagtanto niyang mahihirapan siyang itaboy ang katulad ni Albert sa buhay niya. Katulad nga ng sinabi nito sa kanya, niligawan nga siya nito. Wala itong pakialam sa sasabihin ng iba. Palaging tuwing umaga ay may dala itong bulaklak para sa kanya. Kapag naman sumasapit ang gabi, pinipilit siya nitong ihatid sa bahay nila. Subalit, palagi siyang tumatanggi. Dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga anak ang ginagawa niyang pag-entertain sa pamangkin ng kaibigan niyang si Lucy. Wala na rin naman siyang nagawa. Hindi magpaawat si Albert sa panliligaw sa kanya. At ang puso niyang matagal na nanlamig simula nang mawala ang asawa niya, nagkaroon muli ng init dahil sa pinaparamdam sa kanya ng lalaki. Isang araw, kausap ni Rosie ang kaibigan niyang si Lucy. Nag-aya kasi itong lumabas at magbanding silang dalawa. May munting guilt sa kanyang dibdib dahil sa pamangkin nito. Marahil ay hindi nito alam ang ginagawa ni Albert sa kanya. Alam mo, yung pamangkin ko, palagi ko nalang nakikitang nakangiti. Kapag tinatanong namin ng mama niya, tumatawa lang. Siguro may babae nang napupusuan, hindi lang naman sinasabi sa amin. Yon ang kwento sa kanya ni Lucy. Napalunok naman siya dahil sa sobrang kaba. Talaga? Baka naman masaya lang talaga siya. Umiling si Lucy. Hindi eh. Parang may kakaiba pero ayaw niya namang sabihin. Gusto sana naming makilala kasi alam mo na, matanda na rin naman yun. Pwede na siyang mag-asawa. Wala nang tututol doon. Tinutulak pa nga naming lumandi. Simula ng pag-uusap na yon, hindi na mapalagay ang loob niya. Gulong-gulo ng utak ni Rosie. Hindi niya na alam kung anong dapat at tamang gawing desisyon. Itanggi niya man o hindi, alam niyang nahuhulog na siya kay Albert dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. Yun nga lang, maraming bagay ang pumipigil sa kanya. Hindi niya magawang hayaan ang sariling tuluyang bumigay sa lalaki. Albert, itigil na natin to. Itigil mo na ito. Walang magandang patutunguhan ang panliligaw mo sa akin. Halos magmakaawang sabi ni Rosie. Hinaplos nito ang mukha niya. Paanong walang patutunguhan? Anong hindi maganda kung ikaw naman ang kapalit, Rosie? Ayokong tumigil. Ngayon ko lang naramdaman to. Alam ko rin namang nagugustuhan mo na ako. Nangilid ang mga luha niya. Pero, hindi tama ito. Kahit kailan, hindi naging mali ang pagmamahal. Hayaan mo sana ako sa buhay mo. Mahal na kita, Rosie. Hindi ko na kayang pigilan to. Puno ng pagsusumamong saad nito. Umiling naman siya. Pero mahuhusgahan ka. Ayokong mahusgahan tayong dalawa. Mas may maayos pa kaysa sa akin. Yung walang sabit, walang mga anak. Wag na ako. Maayos kang tao eh. Kaya mong maghanap ng iba. Kaya mong bumuo ng sarili mong pamilya, kaya wag na ako. Ayoko ngang tumigil. Mariing sabi pa nito. Tumulo na ang mga luha niya. Please, ito ng desisyon ko. Igalang mo naman yun. Paano ko naman tatanggapin ang desisyon mo kung alam kong nahihirapan ka din? Pinipigilan mo lang ang sarili mo pero alam kong gusto mo akong tanggapin sa buhay mo. Ano bang problema? Mahal kita. Nararamdaman ko rin naman na mahal mo rin ako. Kaya ano pang iniisip mo? Hindi naman bawal ito. Nagmahal lang naman tayo. Halos panalangin ang saad ni Albert. Mata man niyang tiningnan ng lalaki. Ikaw lang naman ang iniisip ko.
Ayaw kong mahusgahan ka. Marami pang iba dyan. Sila na lang. Bumagsak na rin ang mga luha nito. Ikaw nga ang gusto ko, Rosie. Ano bang hindi mo maintindihan? Ano bang kinakatakot mo? Natatakot kang mahusgahan tayo? Ano naman? Hindi naman silang nasa relasyon. Tayong dalawa naman ang magdedesisyon. Mas lalo siyang umiyak. Hindi niya na alam kung gaano siya katagal na hindi nagmahal ng ganoon. Basta nang makilala niya si Albert, naranasan niya ulit ang kiligin at manabik. Parang nagkaroon ng kulay ang mundo niyang walang sigla pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Hinalikan nito ang kanyang noo. Please, huwag kang matakot. Matanda na tayo at kayang gumawa ng sariling desisyon. Walang magagawa ang mga sinasabi nila. Basta kailangan patatagin lang natin ang pagmamahal at tiwala natin sa isa't isa. Magtiwala ka naman sa akin. Niyakap niyang lalaki. Alam niyang sa pagkakataong iyon, ipagkakatiwala niya na ang puso niya rito. Kahit anumang kinakatakot niya, isasantabi niya na lamang iyon. Basta para kay Albert, pipilitin niyang sarili niyang ilaban din ang pagmamahal niya para dito. Simula ng araw na yon, naging sila ng lalaki. Pinili niya lang na ilihim sa lahat kahit tinanggap niya na ito. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isip at puso ang takot ng mga sasabihin ng mga tao tungkol sa kanila. Mabuti na lamang naiintindihan iyon ni Albert. Gayunpaman, alam niyang nasasaktan itong malamang tinatago niya lang ito mula sa lahat. Kaya para makabawi, inaya niya ito sa isang bakasyon. Tuwang-tuwa naman ito at nayakap pa siya sa sobrang saya. Sinabi niya na lang sa mga anak niyang gusto niyang mag-out of town ng mag-isa. Minsan ay namamahay ang guilt sa kanyang dibdib. Natatakot din kasi siyang sabihin sa mga anak niya ang tungkol sa relasyon nila ni Albert. Dinala niya ang kanyang boyfriend sa isang beach. Manghang-mangha silang pareho sa magandang tanawin. Sayang at hanggang hapon lang sila doon. Nilapag nito ang basket na may mga lamang pagkain sa cottage na inukupan nila. Pasensya ka na. Okay lang ba talaga sa'yo na isang cottage na lang tayo? Hanggang doon lang kasi ang budget ko. Pasensya na ulit. Sabi sa kanya ni Albert. Hinawakan niya ang kamay nito. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang gagastos o kahit mag-share na lang ako. Ayaw mo naman. Umiling agad ang boyfriend niya. Ayokong isipin ng mga anak mong ginagamit lang kita. Hindi naman perang habol ko sa'yo. Hanggat maaari, kapag may mga labas tayong katulad nito, ako lang ang gagastos. Saka ayaw mo rin yun, di ba? Baka akalain nilang sugar mommy kita. Mas gusto kong ako ang tawaging sugar daddy kaysa ikaw. Umalpas ang tawa sa bibig ni Rosie. Puro ka talaga kalokohan. Alam niyang hindi gaanong kalaki ang kinikita ni Albert sa pagiging rider nito. Kaya nga kapag may kailangan ito, gusto niyang mag-abot ng pera kahit papaano. Pero palagi itong tumatanggi dahil anito'y hindi naman ito kailangan ng pera mula sa kanya. Bukod doon, ang kaalamang matutulog sila sa isang kwarto ay nagpawindang ng buong sistema niya. Boyfriend niya na si Albert pero tingin niya ay hindi pa siya handa para doon. Gayunpaman, ano pa bang bago kung gawin nila iyon? May karanasan na naman siya. Mahal niya ang lalaki at kung sakaling may mangyari man, hahayaan niya na lang. Hindi na siya mag-iinarte pa. Yun nga lang, medyo wala siyang confidence dahil alam niya sa sarili niyang matanda na siya. Tumingin sa kanya si Albert. Anong iniisip mo? Tumikhim si Rosie at umiwas ng tingin. Kapag gusto mong gawin natin yun, huwag kang mag-expect ng magandang katawan ha. Hindi pa naman kulubot ang balat ko pero syempre matanda na ako. Mahinang tumawa ang lalaki at niyakap siya ng may gigil. Bakit ba yan ang iniisip mo? Wala nga sa isip ko yan tapos binanggit mo. Saka ano naman kung matanda ka? Ang ganda-ganda mo pa rin sa paningin ko. Parang kasing edad nga lang kita eh. Napairap siya. Sus, binubola mo na naman ako. Napailing si Albert at marahang pinisilang ilong niya.
Kung hindi ka pa handa, hindi naman kita pipilitin. Kaya kong maghintay. Mas gusto ko ngang gawin natin yon kapag kasal na tayo. Kasal? Namamanghang tanong niya sa lalaki. Gusto mo akong pakasalan? Tumango naman ito. Bakit? Sa tingin mo ba, saan pupunta tong relasyon natin? Gusto na kitang ipakilala sa pamilya ko, Rosie. Ganun ako kasigurado sa'yo. Saka wala namang magagalit na asawa mo. Alam kong mahal mo ang namayapang asawa mo, pero alam kong may lugar na ako ngayon sa puso mo. Kinagat ni Rosie ang pang-ibabang labi. Kaso, Albert, paano kung hindi ako matanggap ng pamilya mo? Paano kung hindi matanggap ng mga anak ko ang relasyon natin? Kung hindi nila tayo matatanggap, ihanda mo ng sarili mo. Kasi mas naniniwala pa akong maghihiwalay tayo kaysa magpapakasal. Bahagyang lumayo sa kanya si Albert. Umupo ito at tinanaw na lang ang karagatan. Hindi siya pinansin nito. Gustong kutusan ni Rosie ang sarili. Nasaktan niyang boyfriend niya. Hindi lang naman siya makapaniwalang sobrang seryoso sa kanya ng lalaki. Marahang lumapit si Rosie. Yumuko siya at niyakap ito. Sorry, natatakot lang naman ako na baka ibang tingin sa akin ng pamilya mo. Paano kung ayaw nila sa akin dahil mas matanda ako sa'yo? Ano naman? Anong mali kung mas bata ako sa'yo? Tanong sa kanya ni Albert. Mabuting tao ka, mabait, maalaga at masarap magluto. Wala ka namang inaagrabyadong tao. Ganoon din ako. Kaya anong rason para hindi nila tanggaping ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda? Bata ka pa, matanda na ako. Kung gagawin mo akong asawa, maiiwan ka rin ng mag-isa. Sabi sa kanya ng lalaki. Hinaplos ni Albert ang kanyang pisngi. Wala akong pakialam. Masiisipin ko ang mga araw na makakasama kita. Matanda na ako. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Pwede pa siguro pero mahihirapan na ako. Malungkot niyang sabi sa lalaki. Mataman siyang tiningnan nito. Wala namang kaso sa akin kung may sarili tayong anak o wala. Kung ipagkakaloob sa atin ng Diyos, mas maganda. Pero kung hindi talaga kaya, hindi naman kita pipilitin. Nandiyan na naman ang mga anak mo. Napangiti si Rosie at muling yumakap sa lalaki. Panatag na siya. Matapang ito sa anumang haharapin nilang hamon sa kanilang relasyon. Basta kasama niya si Albert, hindi na siya dapat mangamba pa. Anong gusto mo? Swimming muna o kakain ka muna? Ilang sandali pa ay tanong sa kanya nito. Napangiti siya. Gusto ko sana mag-swimming muna. Magbibihis muna ako. Tumango naman ito. Sige, pumunta ka muna sa cottage. Bilisan mo Hihintayin kita. Napangiti si Rosie at agad na pumunta sa cottage nila. Pagpunta sa banyo, kinakabahang tiningnan niya ang swimwear na dala niya. Puro bikini iyon. 3 lang silang babae at kapag nag-aayang magbakasyon ng mga anak niya, mahilig magsuot ng bikini ang mga ito. Kaya kahit matanda na siya, naimpluwensyahan na rin siyang magsuot ng mga ganoong klase ng damit. Normal lang din naman kasi sa beach iyon at walang pakialam ang mga tao. Pero iba sa araw na yon, kasama niyang boyfriend niya at medyo naiilang siya. Pakiramdam niya ay para siyang teenager kung mahiya at makaramdam ng awkwardness. Iba talaga ang dulot sa kanya ni Albert, para siyang bumabalik sa pagiging dalaga. Kahit naiilang, pinili niya na lang ang puting 2-piece na swimsuit. Wala naman siyang pakialam noon sa sasabihin ng iba. Pero ngayong kasama niya si Albert, pakiramdam niya ay pinagtitinginan siya ng mga tao kapag lumalabas siya. Huminga siya ng malalim. Hindi naman pwedeng magkulong siya roon. Naabutan niyang abala ang lalaki sa pagkain. Tanging board shirt lang ang suot nito. Albert, tara na! Mag-swimming na tayo! Paanyaya niya kaagad. Napamura ito. Mabilis nitong kinuha ang hinubad nitong t-shirt at isinuot sa kanya. Ano ba naman yan, Rosie? Bakit nakasuot ka lang ng bra at saka panty? Puti pa talaga. Nangaakit ka ba? Gusto mo bang may ibang makapansin ang ganda mo bukod sa akin? Hindi napigilan ni Rosie ang tumawa ng malakas.
Para ka namang siraulo. Albert, sanay na kami ng mga anak kong magsuot ng bikini. Saka anong panty at bra lang? Normal naman to sa beach. Maliligo nga tayo, di ba? Tingnan mo nga sila oh. Hindi lang naman ako ang nakasuot ng bikini. Kahit na! Sigaw nito at niyakap pa siya. Akala ko naman, rash guard ang dala mo kaya kampante ako. Magsuot ka nga ng short at shirt doon. Bumalik ka doon. Nanlaki ang mga mata niya. Ano ka ba? Okay na to. Para ka namang tatay kung umasta. Ngumisi si Albert. At para kang bata kung umasta. Ang tigas ng ulo mo. Niyakap siya nito. Walang pakialam kung may mga matang mapanghusgang tumitingin sa kanila. Nag-init ang mga pisngi ni Rosie. Ramdam na ramdam niyang hubad na katawan nito. Parang lalagnatin yata siya. Swimming na tayo, Albert. Aya niya sa boyfriend. Napatili siya nang buhatin siya nito at tumakbo papunta sa dagat. Hindi niya napigilang hampasin ang lalaki. Sobrang lamig ng tubig. Tawa lang naman ito ng tawa sa reaksyon niya. Ilang sandali pa ay tumawa na rin siya. Marahan niyang pinataka ng magaang halik ang mga labi nito. Mahal kita, Albert. Napamura ang lalaki sa sinabi niya. Napangiti siya. Natagpuan na lang niya ang sarili niyang tinutugon ang bawat halik ng kanyang minamahal. Yon ang unang beses na sumaya siya ng ganoon. Para siyang naging malaya, tila isang ibong nakalabas sa hawla. Nang maging sila ng una niyang asawa ay bata pa lamang siya noon. Nabuntis siya kaya napilitang napanagutan. Nang maging mag-asawa sila, sa kanya palang minahal ang ama ng kanyang anak. Pero ang nararamdaman niya para kay Albert, sobrang ibang-iba. Parang kaya niyang akyatin ang bundok makasama lang ito. Parang kaya niya ang lahat basta nasa piling niya lang ito. Hiling niya lang na sana'y hindi siya masaktan. Sana umayon sa kanilang lahat dahil ayaw niya nang mawala ang sayang kanyang nararamdaman. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Natuklasan nila ang katangian ng bawat isa. Marami silang naging panahon para kilalanin pang isa't isa. Yun nga lang, hindi lahat ng saya ay mananatili sa kanila. Dahil kasunod niyon, ang kalungkutang inaasahan na rin naman nila. Rosie, pwede ba tayong mag-usap? Yon ang bungad sa kanya ni Lucy nang bumisita ito sa bahay niya. Magilaw siyang ngumiti. Sige, pasok ka. Mukhang seryoso ang pag-uusapan natin. Ano bang meron at napasugod ka rito kahit gabing-gabi na? Nang makaupo na sila sa sofa ng sala ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lucy. May relasyon ba kayo ng pamangkin kong si Albert? Hindi agad siya nakasagot. Alam niya namang hindi maitatago panghabang buhay kung anong meron sa kanila ng lalaki. Gayunpaman, hindi niya akalain na malalaman iyon ni Lucy sa ganoong paraan. Paano mo nalaman? Namamaos na tanong ni Rosie. Bakas ang inis sa mukha ni Lucy. Kung ganon, totoo nga. At hindi mo man lang sinabi na pinapatulan mo na palang pamangkin ko. Anong klase ka? Ang dami-daming pwedeng patulan, bakit si Albert pa? Hindi mo ba alam ang agwat ng edad ninyo? 10 taon. Mas bata siya sa'yo. Mas tuwid yung utak mo kumpara sa lalaking yon, kaya bakit mo siya pinatulan? Tumulo ang kanyang mga luha. Parang may kumurot sa kanyang puso. Ang marinig ang mga ganong salita sa kanyang kaibigan ang labis na nagpadurog sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay sobrang baba niya dahil pinatulan niyang isang lalaking mas bata sa kanya. Lucy, pinigilan ko naman siya. Pero ayaw niyang tumigil. At mahal namin ang isa't isa. Garalgal pang boses niya. Napailing ang kanyang kaibigan. Anong mahal? Parang anak mo na yun na. Baka naman naghahanap ng mother figure sa'yo. Baka hindi kasintahan ng turing sa iyo. Kasama niyang mama niya ngayon pero hindi nung bata siya. Ako lang ang nag-aruga kaya baka nanay lang ang tingin sa'yo. Lucy, seryoso siya. Mahal niya ako at mahal ko din siya. Natutuhan ko na siyang mahalin. Wala akong involved na pera o kahit pagiging mother figure ko sa kanya. Totoo ang nararamdaman namin para sa isa't isa.
Paliwanag niya pa rito. Galit na tumayo si Lucy. Ang tanda-tanda mo na. Hindi ka na nahiya? Alam mo bang nangyari? Kung hindi ko pa nakita sa cellphone ng pamangkin ko ang picture ninyong dalawa, hindi pa namin malalamang ikaw ang kinahuhumalingan niya. Kaya pala hindi niya magwang magsabi dahil ikaw ang babae niya. Bumuhos ang panibagong luha mula kay Rosie. Alam niyang hindi ganun iyon. Alam niya sa sarili niyang siya ang may gustong ilihim ang tungkol sa kanila ni Albert. Anong sabi mo, Tita Lucy? May boyfriend si Mama na mas bata sa kanya? Suminghap sa gulat si Rosie nang dumating ang dalawa niyang anak. Halatang narinig ng mga ito ang pinag-uusapan nilang magkaibigan. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at handang magpaliwanag. Masama siyang tiningnan ni Lucy. Aalis na ako. Kausapin niyo yung mama niyo. Naliligaw yata ng landas kaya hindi na pinipili kung sinong papatulan. Hindi na napigilan ni Rosie ang mahihina niyang hikbi. Sobrang sakit ng mga salitang binitiwan ni Lucy sa kanya. Para bang ang samang tao niya dahil lang pinatulan niya ang pamangkin nitong si Albert. Mama, ano yung sinasabi ni Tita Lucy? Sinasabi niyang may boyfriend ka at ano yon? 10 taon ang agwat ninyo at mas bata kaysa sayo? Ano ka? Naging sugar mommy ka na po ba? Umiling siya kaagad. Hindi, mali kayo nang iniisip. Hindi perang habol sa akin ni Albert. Mahal namin ang isa't isa. Oo, mas matanda ako sa kanya pero hindi niya ako ginagawang sugar mommy. Huwag niyo sana akong husgahan. Nagmahal lang naman ako. Bakas ang pandidiri sa mukha ni Athena. Mama, ano ba yan? Tigilan mo na yan. Nakakahiya ka. Bakit ka pumatol sa mas bata sa'yo? Gusto naming magkaroon ka ng bagong boyfriend o asawa. Pero hindi naman sa ganitong paraan. Gusto namin yung mga kasing edad mo lang. Hindi yung bibigyan ka pa ng sakit ng ulo. Mas mature sana sa'yo para hindi ka bibigyan ng problema. Hindi, mga anak mabait si Albert. Huwag niyo sana siyang pag-isipan ng masama. Oo, maaaring mas bata siya pero open-minded siya sa lahat ng bagay. Makinig naman kayo sa akin. Lumuluhang sabi niya rito. Umiling ang panganay niyang anak. Hindi, Mama. Hiwalayan mo ng lalaking yon. Hindi kayo bagay ng pamangkin ni Tita Lucy. Nahihibang na ba kayo? Hindi namin matatanggap yan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo? Tungkol sa amin? Hiwalayan mo na po siya, Mama. Kung ayaw niyo pong kami naman ang makaaway ninyo. Tinalikuran siya ng mga anak niya. Naiwan siya sa salang mag-isa at umiiyak. Ni hindi man lang tinanong ng mga ito ang opinyon niya at ang nararamdaman niya. Hindi man lang siya nagawang intindihin ng mga ito. Gayong buong buhay niya, siya ang umintindi at laging nakikinig sa kanyang mga anak. Pakiramdam niya, wala siyang kakampi. Tila ayaw ng mga itong lumigaya siya. Minsan lang siya humiling sa buhay niya. Minsan lang siyang magkaroon ng mithiin para sa sarili niya. Pero bakit gustong-gustong ipagkait sa kanya iyon ang mga taong nakapaligid sa kanya? At ang hindi niya matanggap kung sino pa ang mga taong mahal niya, ang mga ito pa ang gustong tumuldok sa sayang nararamdaman niya. Ilang sandali pa, umakyat na lamang siya sa kanyang kwarto. Gusto niyang magpahinga pero ayaw magpahinga ng kanyang utak. Patuloy pa rin siyang umiiyak at hindi alam ang gagawin sa buhay niya. Maya-maya ay tumawag si Albert sa cellphone niya. Pero wala siyang lakas ng loob para sagutin iyon. Hindi niya na alam ang gagawin. Pinangako niya sa sarili niyang ipaglalaban niya ang pagmamahal niya pero hindi niya pala kaya. Sa galit pa lang ng mga anak niya, nawala na siya ng lakas. Hindi niya namalayang nakaidlip na siya. Nagising lang siya nang may narinig siyang tumatawag sa harap ng gate nila. Nang silipin niya ito sa bintana, laking gulat niya nang makita niya si Albert sa labas at tinatawag ang pangalan niya. Dali-dali siyang bumaba para harapin ito. Pagbukas pa lang ng gate, ang miserableng mukha nito ang bumungad sa kanya. Bigla na lang siya nitong niyakap ng mahigpit. Pinilit ni Rosie na kumawala sa yakap ni Albert. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede rito. Umalis ka na.
Umiling agad ang lalaki. Hindi ako aalis dito. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Nag-aalala ako sa'yo. Kumusta ka na? Sorry, nalaman nilang totoo. Naging pabaya ako. Galit ka ba sa akin? Kaya ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sorry na. Huwag ka namang ganito, Rosie. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Please, Albert, umalis ka na. Baka makita ka pa ng mga anak ko rito. Saka na lang tayo mag-usap kapag kalmado na ang lahat. Nagsusumamong tumingin sa kanyang lalaki. Ayoko. Alam kong yung tono mo na yan. Hindi ako papayag na iwan mo ako, Rosie. Hindi ko kaya. Tila dinudurog ang kanyang puso nang makita niyang tumulo ang mga luha ni Albert. Ayaw niyang saktan ng lalaki pero wala naman siyang magawa. Takot din siyang magalit sa kanya ang kanyang mga anak. Please, nagmamakaawa ako sa iyo, Rosie. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Huwag mo naman akong iwan. Kahit kaunti. Lumaban ka naman. Ipaglaban mo naman ang pagmamahala natin. Naluluhang sambit nito. Hinaplos niyang mukha ni Albert. Anong gagawin ko? Galit na sa akin si Lucy. Paano pa kayang pamilya mo? Pati ang mga anak ko. Hindi tanggap ang relasyon natin. Sumuko na lang tayo. Hindi natin kaya to. Maghanap ka na lang ng iba. Suminghap si Rosie dahil sa sobrang gulat. Bigla na lang kasing lumuhod sa harap niya si Albert. Pilit nitong niyayakap ang mga hita niya. Nagmamakaawang huwag lang siyang iwan nito. Ano ba? Tumayo ka dyan. Baka may ibang makakita sa'yo. Tumayo ka, wag kang lumuhod ng ganyan. Garalgal ang boses na sabi niya rito. Tumingala si Albert. Punong-puno ng luha ang mga mata. Nagmamakaawa rin ako sa'yo. Huwag mo kong iwan. Hindi ko malarawan ang hinaharap kapag wala ka sa tabi ko. Rosie, mahal na mahal kita. Hindi na napigilan ni Rosie ang mga hikbi niya. Awang-awa siya sa taong mahal niya. Gayunpaman, gulong-gulo na ang utak niya. Hindi niya na alam kung anong desisyon ang dapat niyang gawin. Pero gusto niya lang naman lumigaya. Bakit pakiramdam niya ay mali ang mahalin ng ganoon si Albert? Ilang sandali pa ay lumabas ang mga anak niya. Bakas ang pagtutol sa mga mukha ng mga ito. Halatang naiskandalo sa nakitang pagluhod ni Albert sa harap niya. Anong ginagawa mo? Umalis ka na sa harap ng bahay namin. Hindi ka namin matatanggap para kay mama. Sigaw ni Athena sa lalaki. Kahit nang hihina, tumayo ito para harapin ang mga anak niya. Mahal na mahal ko ang nanay ninyo. Wala akong masamang intensyon sa kanya. Matatanda na kami. Kaya bakit ginagawa niyo to sa amin? Nagsalita si Tanya. Hindi ka namin kilala. Malay ba namin kung niloloko mo lang ang mama namin? At saka ang layo ng agwat ninyo ni mama. Alam mong stable ang buhay ng nanay namin. Kaya para kang lintang dumidikit sa kanya. Napailing si Rosie. Anak, makinig kayo. Mabuting tao si Albert. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Mabuti ang intensyon niya kaya huwag niyo siyang husgahan dahil hindi niyo naman siya kilala. Mama, pinoprotektahan ka lang namin. Ayaw naming mapasama ka. At ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Siguradong huhusgahan ka dahil dyan sa mga desisyong ginagawa mo. Sigaw ni Athena sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Rosie. Nakatapos lang kayo at kaya ninyo ng buhay ng sarili ninyo. Naging bastos na kayo. Wala na kayong respeto. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Punong-puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Akala niya ay lubos niya ng kilala ang mga ito. Alam niyang mahirap tanggapin ang relasyon nila ni Albert. Kahit siya hindi niya matanggap noong una. Pero hindi niya inaasahang maririnig ang mga ganoong klase ng salita mula sa kanyang mga anak. Mata man niyang tiningnan ang mga ito. Wala na akong pakialam. Gusto kong sumaya. Wala na akong pakialam sa lahat ng sasabihin ninyo. Ngayon, kung hindi niyo matanggap na mahal ko si Albert, mabuti pang itakwil niyo na lang ako bilang nanay ninyo. Total, kaya niyo na naman ang mga sarili niyo, hindi ba? Nawalan na nga kayo ng respeto sa akin.
Mama! Sigaw ng anak niya. Walang awat ang pagtulo ng mga luha ni Rosie. Ayaw niyo akong maging masaya. Hindi ko sinumbat ang lahat ng paghihirap ko para sa inyo. Kailanman hindi ako naging pabigat sa inyo. Ngayon lang ako naging ganito. Buong buhay ko, palaging kayong iniisip ko. Hindi ko ba pwedeng isipin man lang ang sarili ko? Ni hindi niyo nga ako tinanong kung anong nararamdaman ko. Natatakot kayong mahusgahan ako. Pakiramdam ko hindi ganun yon. Pakiramdam ko, natatakot kayo sa sasabihin ng ibang tao. Wala kayong pakialam sa akin. Yumuko ang mga anak niya. Parehong hindi makatingin sa kanya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Rosie. Kung ayaw ninyo kay Albert, hindi ko kayo pipilitin. Huwag nyo lang siyang pagsalitaan ng ganito dahil para nyo na rin akong sinaktan. Aalis kami. Salamat sa lahat. Sinabi ninyong natatakot kayong mahusgahan ako. Pero sa ginagawa ninyo, kayo ang unang nanghuhusga sa akin. Kumislap sa luha ang mga mata ng anak niya. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang iwan ang mga anak niya pero sumosobra ng mga ito. Parang hindi ito ang mga batang pinalaki niya noon at pinaghirapan niya para magkaroon ng maayos at magandang buhay. Sumakay si Rosie sa motor ni Albert. Hindi niya nanilingon ang mga anak niya. Ayaw niyang magbago pa ang isip niya. Gusto niyang sa pagkakataong iyon, maging buo ang kanyang desisyon. Pinili niyang mahalin si Albert at paninindigan niya iyon. Dahil sa biglaang desisyon na iyon, namalayan na lang ni Rosie na nasa isang mumurahing hotel siya kasama si Albert. Magkayakap sila habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Malalim ang iniisip niya. Gayunpaman, kahit papaano ay may kapanatagan siyang nararamdaman sa puso niya. Sorry, mahinang sambit ni Albert sa kanya. Tipid siyang napangiti. Bakit ka naman nagsusorry? Wala kang kasalanan. Ako nga ang dapat magsorry sa'yo. Pasensya ka na kung ano-anong sinabi ng mga anak ko sa'yo. Sorry din dahil kailangan mong makaawa ng ganun sa harap ko. Gulong-gulo lang talaga ang isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mas lalo siyang niyakap ni Albert. Ginawa ko lang yon dahil ayokong mawala ka. Alam mo ang buhay ko. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Gusto ko na rin munang maging makasarili kahit ngayon lang. Pagod na ako. At ikaw ang pinipili ko. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi ko alam kung papaano ko susukli ang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Marahang saad niya sa lalaki. Bumuntong hininga si Albert. Sapat na sa akin na nasa tabi kita palagi, Rosie. Ayoko naman talagang papiliin ka. Ayokong mamili ka sa pagitan namin ng mga anak mo. Gusto kong maayos tayong lahat dahil alam kong sobrang mahal na mahal mong mga anak mo. Pasensya ka na. Binibigyan kita ng mga problema sa mga anak mo. Hinaplos ni Rosie ang kamay ni Albert. Ayos lang yon. Sa tingin ko, lilipas din ito. Pahupain ko muna siguro ang mga galit at inis na nararamdaman namin para sa isa't isa. Isa pa, nanay pa rin naman nila ako. Kahit hindi nila ako nire-respeto sa desisyon kong ito, hindi ko pa rin sila matitiis. Hinalikan nito ang kanyang noo. Ngayong magkasama na tayo at pinili mong magtiwala sa akin, sisikapin kong suportahan ka palagi sa mga desisyon mo. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Pinapangako ko yan. Aalagaan kita at mamahalin ng totoo, Rosie. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rosie. Sapat na sa kanyang mga pangakong iyon ng lalaking mahal niya. Hangad niya lang na sana ay magkaayos na sila ng kanyang mga anak. Sa paglisan ni Rosie sa bahay nila, patutunayan niyang tama na minamahal niya si Albert. Kahit papano, gusto niya rin namang mahalin ng mga anak niya ang pinili niyang makasama hanggang sa pagtanda niya. Simula ng gabing yon, nagsimula na sila ng panibagong buhay. Umupa sila ng apartment para may matirhan. Kahit may bakery, iniwan yun ni Rosie para patunayan sa mga anak niyang kaya nilang dalawa ni Albert kahit wala ang negosyong iyon, na hindi pera ang habol nito sa kanya. Wala namang naging reklamo ang lalaki sa naging desisyon niya. Bagkus ay nagtrabaho pa ito ng mas maigi para masuportahan siya. Kapag may extra itong pera, nag-aaya ito palagi ng date o di kaya ay lumalabas sila para mamasyal.
Simple lang ang buhay nila, pero para kay Rosie, isa na yon sa mga pinakamasayang naranasan niya sa buong buhay niya. Para siyang bumalik sa pagkabata, tila nagkaroon ng bagong direksyon ng buhay niya. Gayunpaman, may mga tao pa rin talagang hahadlang sa kasiyahan nila ni Albert. Katatapos niya lang maglinis ng buong bahay, nagpapahinga na lang siya habang bukas ang TV nang biglang may kumatok ng pinto. Tumayo agad siya at binuksan iyon. Bumungad sa kanya ang isang malakas na sampal. Nanlilisik ang mga mata na tumingin sa kanya ang nanay ni Albert. "Walang hiya ka! Makati ka! Anong gusto mong mangyaring matanda ka? Talagang pinatulan mo pang anak ko? Ang dami-dami niyang responsibilidad sa mga kapatid niya, pero nagawa niyang iwan para ano? Para piliin ka? Para sumama sa'yo at magbahay-bahayan kayo dito? Hindi ka na nahiya. Kaibigan ka pa man din ni Lucy. Pinatulan mo lang palang pamangkin niya." Tumulo ang mga luha ni Rosie. Hindi niya masagot ang nanay ni Albert. Palaban siyang babae. Hindi siya ang tipong nagpapaapi na lang ng basta-basta. Gayunpaman, nanay pa rin ni Albert ang kaharap niya. Kailangan niya pa rin itong igalang. Hindi ko po tinatanggal ang responsibilidad ni Albert sa mga kapatid niya. Ang gusto niya lang naman po, matanggap na kaming dalawa. Gusto niya lang pong matanggap ninyo ang relasyon namin. Yun po ang hindi ninyo maibigay kaya umalis po siya sa inyo. Ba't sumasagot ka pa? Makapal talagang mukha mo. Sasampalin na sana siya ng nanay ni Albert nang biglang may humawak sa kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Rosie nang makita si Albert. Nakauwi na pala ito. Pilit nitong pinipigilan ang nanay na gusto siyang saktan. Pero mas lalo siyang nagulat nang makita ang mga anak niyang pumasok sa apartment nila. "Bakit mo sinasaktan ng mama namin? Wala kayong karapatang saktan siya. Gusto mo bang idemanda ka namin?" Banta ng panganay niyang anak na si Tanya sa ginang. Nangilid agad ang mga luha ni Rosie. Hindi siya makapaniwalang nandoon ang mga anak niya. Nasa harap niya at pinagtatanggol pa siya. Hindi niya na nga napansin ang nanay ni Albert na nagwawala. Gustong-gusto niya lang talagang yakapin ang mga anak niya. Ilang sandali pa, napakalma na rin ni Albert ang nanay nito. Napaalis na rin doon ang ginang. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-iina para mag-usap. Hindi niya na napigilan ang sarili niyang yakapin ang mga ito. "Sobrang miss na miss ko na kayo mga anak." Garalgal ang boses na sabi ni Rosie. Niyakap siya ng mahigpit ni Athena. "Sorry mama. Sorry kung naging mapanghusga kami. Bumalik na po kayo sa amin. Miss na miss ka na po namin." "Miss na po namin kayo ni Ate Tanya." Tumulo ang mga luha ni Rosie nang makitang nandun sa harap niya ang mga anak niya. Parang hinahaplos ng paulit-ulit ang kanyang puso. Sa wakas, na-realize ng mga itong mali ang ginawang panghuhusga kay Albert. Napagtanto ng mga itong naging labis ang pagsasalita ng mga ito laban sa lalaking mahal niya. "Bakit kayo nandito? Paano nyo na lamang nandito ang bahay ko?" Marahang tanong niya sa kanyang mga anak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Tanya. "Dahil po kay Tito Albert, sinusuyo niya po kami para sa inyo. Pinapatunayan niya po ang sarili niya na mabuti ang intensyon niya para sa inyo. Lagi siyang humihingi ng sorry sa amin. Sa bahay, lagi niya po kaming inaabangang umuwi para lang ibalita sa amin kung ano nang nangyayari sa inyo." Mas lalong umiyak si Athena. "Doon po namin napatunayang hinusgahan namin siya. Naramdaman po namin ni Ate Tanya ang pagmamahal niya para sa inyo. Sorry po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po kami hahadlang sa inyo. Kung saan po kayo masaya, doon po ang suporta namin at hindi na po kami tututol pa." Muli silang nagyakap na mag-iina. Sa pagkakataong yon, nalaman niya kung gaano siya kamahal ni Albert. Walang kahit na anong pagdududa sa kanya. Alam niyang sobrang linis ng intensyon at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng lalaki. Tama siya ng pinagkatiwalaan ng puso niya. Bumalik na sila sa dating bahay. Pero sa pagkakataong yon, kasama na rin si Albert. Hindi man matanggap ng mga magulang ng lalaki ang relasyon nila,
Umaasa silang pareho na balang araw matatanggap din ng mga ito kung ano ang meron sila. Bago matapos ang taon na yon, sa tulong ng mga anak ni Rosie, nagdesisyon na silang magdaos ng kasal. Yun ang pangalawang beses na ikinasal si Rosie, pero kahit ganon, parang first time niyang maglakad sa altar. Nang makita niya si Albert na naghihintay sa kanya, mas lalong gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Sa harap ng Diyos, kung saan pantay-pantay ang bawat tao, alam niyang sa mabuting tao siya mapupunta at labis niya iyong ipinagpapasalamat dito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.